Eto mga idol, so update lang tayo sa naging laban kahapon ng ating pambato na si Kai Sotto. Meron lang tayong konting breakdown sa naging performance ng ating kababayan. Well, sa first quarter ay nakapagtalangan ng 4 points si Kai Sotto. Yun nga lang ay nilabas agad si Kai sa kalagitnaan ng first quarter dahil sa foul trouble. Dahil wala nga si Kai sa remaining time ng first quarter, ay butas ang depensa ng Yokohama sa ilalim. Kaya hawak ng Ibaraki ang 3 points lead, 30-27. Second quarter, coming off the bench muna si Kai kaya lumubo sa double digit ang lead ng Ibaraki. 3 minutes nang ipinasok ulit si Kabayan. Yun nga lang ay hirap si Kai sa opensa. Wala masyadong impact si Kai sa second quarter. Buti na lang ay uminit dito ang kanilang point guard na si Kawamura. 9 points lead para sa Ibaraki, 53-44. Third quarter ay nagkaroon pa nga ng mini-run ang Yokohama pero binawi naman ito ng Ibaraki. Tuloy pa rin ng pag-struggle ni Kai Sotto. Nakapag-commit naman ng 1 field goal si Kai mula sa pasa ni Kawamura sa ilalim. For the final quarter ay lumubo ulit ang kalamangan ng Ibaraki. Mas naging agresibo si Kai sa quarter na ito na kung saan ay madalas itong makathrow ng foul. Nakuha niya ang kanyang mga puntos sa free throw line. Yun nga lang ay nakabawi ang Ibaraki upang maipanalo nila ang laro. Well, 10 points, 1 rebounds lang si Kai Sotto sa laban kahapon. So, mapapansin natin na foul trouble talaga ang main problem ni Kai Sotto. Kaya hindi agad ito nagamit sa second quarter. Tapos, 2 out of 5 mula sa field lang si Kai Sotto. Talagang hirap ito sa opensa. Kailangan nitong i-develop ng husto ang kanyang inside offense. Tapos, yung attitude niya, parang bumabalik na naman. Na kapag hindi napasahan o nakakuha ng rebounds ay biglang mawalan ng gana at madalas magdabog. Nag-improve naman kahit paano ang kanyang lateral movement at nakapag-create ito minsan ng opensa mula sa low post position. Yun nga lang ay hirap itong maipasok ang bola. So hope na makabawi si Kai sa susunod nilang laban.